dahil merong isang taong lumapit at itong taong nito sikat din at inutusan. At saka meron ako nakita sir doon na itong vlogger na ito, nandun yung complainant, pati misis niya, pinagmumura sa harap nyo. Dapat hindi nyo pinayagan yun, sir. Pinagmumura at meron pang sandali lang, sir. Kumakanta-kanta pa, meron pang mga banda. That was really a circus. Raffy Tulfo, kumampi nga ba kay Norman Mangusin? Ayon sa pinakabagong balita, kinwestiyon nito si Mr. Ralph Kalinisan dahil sa pagpapapreskon pagkatapos hulihin si Mangusin. Tinaratangan niya rin ang kapulisan na marahil ay nabayaran umano ang mga ito at hindi naging patas sa akusado. Narito ang mga naging pahayag ni Senator Raffy at Mr. Kalinisan. Okay. Kaya ako muna sabi yan kasi kumalat po sa social media and some people came to me and asked me those questions na bakit ganon. Meron po kasi, I'm not gonna mention the name of the guy. I think vlogger siya. At may kayabangan nga siya, kung tutusin, maraming asal sa kanya. Pero I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung complainant na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang na napakababaw. Ba't ganun po? Ba't pinayagan po ng CIDG yun? Actually, kahapon po, I was just in the Senate. I was just nga po with Senator Erwin. Nagbibidan nga po kami na a few years ago, 5 years ago, inuli rin po yung same person po na ito ng NBI po naman. At marami po naloko mga OFW po ito at kasama po si Senator Erwin sa tumulong sa pag-aaresto nito. And that guy was also presented. We understand na ang dating po sa tao ay unjust vexation po ito, unjust vexation lang ito. But of course, we are protecting also the identities of people. However, Senator Raffy, siguro alam naman po natin sino yung taong pinag-uusapan dito. And all of his offenses to the public are extremely public. And but at the end of the day, Senator Raffy, mahaba po listahan nito. Kung susumahin po natin, meron pong human trafficking dito sa namakmak po na estafa cases. Mga OFWs po natin ang pinapahamak po nito, yung po hard-earned money po ng ating mga kapwa Pilipino, disrespect for institution, use of the uniform, pagpapahiya ko sa mga police, even NBI, even the LTO, and even the use of the name, the use of the surname. We heard it right. Nabanggit ni Mr. Kalinisan ang mga kalokohang kinasasangkutan ni Mangusin at ang mga naaagrabyado nito. Ngunit mukhang sadyang sarado ang isip ni Sir Raffy. Nakatuon lamang siya sa kaso nito na unjust vexation. Narito ang mga sumunod na pahayag nito. Now, sir, kung gusto ng PNP ng CIDG mag-presscon, pangalandakan yung pagmumuka ng isang suspect na may warrant, sana man lang sir medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sir yung mga rape, kidnapping, bank robbery. Wag naman po yung unjust vexation kasi ang pagkakaalam ko po nung may tumawag sa aking kakilala ko, ito po yung away daw po ng parehong dalawang vlogger at pinatulan po ata ng PNP. Ngayon pag nag-away yung dalawang vlogger, wag po natin patulan. Hayaan na natin sila mag-away-away. Enough na po yun na mahuli natin yung taong yun and then ipalabas natin sa media na nahuli na itong si Poncio Pilato. That's good enough. Wag naman po yung ipapahiya. Again, I don't know the guy. I haven't met the guy. Even ako naiyabahan ako sa taong yun. Kasi kuminsan, dumadaan sa page ko, news. Makikita dito na hindi gaanong nag-research ang research team ng Tulfo and Action dahil halos buong video ay naging biased sila rito. Hindi katulad sa kaalaman ng nakararami na maraming nalulokong tao si Norman hanggang ngayon at patuloy pa rin ito sa kanyang gawain. Pero naman sir, wag naman tayo mag-go overboard na nagpapagamit tayo yung ating PNP dahil merong isang taong lumapit at itong taong nito sikat din at inutusan. At saka meron ako nakita sir doon na itong vlogger na ito, nandun yung complainant, pati misis niya, pinagmumura sa harap nyo. Dapat hindi nyo pinayagan yun sir. Pinagmumura at meron pang sandali lang sir. Kumakanta-kanta pa, meron pang mga banda. That was really a circus. Hindi nito pinangalanan si Makagago. Ngunit ito ang tinutukoy na nagdala ng banda upang asarin si Norman Mangusin. At kung kanya mang itatanggi, mukhang pinararatangan niya na nagpagamit ang kapulisan sa complainant. Nagalit yung nagsalita pa ko ng ganun yung isang vlogger. Totoo, hindi po. Yung po mga ganun, we do not tolerate. In fact, we asked him to stop.
Pero to put in context po, Senator Rafi, we don't like that. I personally didn't like that also. Pero yung pong Anong masasabi niyo rito? Naging bias ba? Or somehow fair ang mga pahayag ni Raffy Tulfo? At sir, mga singit pa sir, baka makalimutan. Saka nakikita ko sir, yung vlogger na nagko-complain against this guy na naka-t-shirt na ng preso, nagigipaglambingan pa doon sa isang vlogger. Para bang anong nangyari, ang litaw noon sir, pag ako manonood at kung yung mga ordinary tao manonood, para nabayaran yung PNP para huliin tong taon to, para ipahiya itong taong ito. Definitely hindi po ganoon, Senator Rafi. Iba rin ang naging interpretasyon niya sa tagpong nagyakap si Makagago at The Kings. Para sa kanya ay naglalambingan umano ang mga ito na para bang may hindi magandang kahulugan. Subalit, alam ng nakararaming tao ang totoong kahulugan nito at ramdam nila iyon dahil pati sila ay nagbubunyi. Ang paratang na nabayaran ang kapulisan sa mga pangyayaring ito ay hindi tama. Kanila lamang ginawa ang alam nilang tama para sa nakararami at matigil na sa panluloko si Norman Mangusin. So there are other cases involved, there are other pending cases. Sabi ko nga ako, may human trafficking nga po dito. Ang dami po talaga, Senator Rafi, ibang level po talaga. Nataon lang po talaga na ito po yung warrant na lumabas. This is outside of the personalities here. And actually, I salute the PNP po, Senator Rafi, na mabilis po yung pagkaka-aresto nito. No sir, I'm sorry sir. I'm sorry, I don't salute the PNP. In fact, I saw it na nagamit ng PNP yung kanilang tungkulin para paboran yung isang tao na lumapit sa kanila. I did salute the PNP. Sasaludo po ako sir kung yung sir, sorry po. Sasaludo po sana ako sir kung yung hinuli nila, binaranda nila sa media ay kidnapper, bank robber, rape with homicide, yung ba mga malalaking kasalanan. Wag naman po yung unjust vexation kasi po ang nabasa lang unjust vexation lang eh. Nang dahil sa video nila, marami ang nagalit at umani ng samut-saring hindi magagandang komento ang RTIA channel. Subalit, sa kabilang banda, dumami naman ang sumuporta sa team ni Mr. Ralph Calinisan. Diba? Kung yung mga karumal-dumal na krimen, yung nag-chop-chop ng tao, na marami po dito yan. Almost every month, meron kami chinap-chop, binarder, nilagay sa maleta. Bakit yun? Hindi po pinapalabas yung mukha ng mga suspect. Bakit yung mga suspect na mahuli, hindi po pinapreskon? Bakit ito, unjust vexation, preskon ninyo? Sir Rafi, sabi ko nga po sa inyo, ako po yung kasama po ninyo dyan. Yung po mga lahat po ng kriminal, yung po kailangan nyo nga pong mga warrant, details, photos, kasama po ninyo ako dyan. I will provide you po with those details sa video lang po sa akin. Yun naman po, sabi ko nga ako dito, o nga po, it might appear na unjust vexation lang po ito, pero hindi nga po, Senator Rafi. I can provide you with the full case folder. Kaya po may perjury po dito. Ang dami po, napakahaba po, Senator Rafi. Anong masasabi niyo rito? Please comment down below para malaman at maipahayag ang inyong mga saloobin. For more videos, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Sa muli, maraming salamat po.